Pariseo o Pharisees ay isang influential na leader ng mga Hudyo sa panahon ni Jesus Christ. Sila ay kilala dahil sa kanilang katangian na pinipreserve nila ang turo ng mga batas ng sinulat ni Moses, ang 600 plus na laws na mababasa sa Torah. Kaya naman tinatawag sila mga kaibigan sa Hebreo na separated, at marami silang rituals patungkol sa seremonya mga kaibigan ng purification, at ang tingin nila sa kanilang sarili ay sobrang linis at sobrang banal. Sila ay sobrang istrikto patungkol sa batas at naniniwala sila na ang lumang tipan ito lamang ang inspired na sulat ng ating Panginoong Diyos, na inaasahan nila na ang Mesiyang darating ay magiging malulhati at magiging hari nila, na tatapos sa mga ibang mga kaharian at babangon ang kaharian ng mga Hudyo sa Israel. Ngunit nang dumating mga kaibigan si Jesus Christ ay kabaliktaran ito sa inaasahan nila, dahil imbes darating na malulhati ang ating Panginoong Diyos, ang ating Panginoong Hesukristo, siya ay napanganak sa isang mahirap na pamilya, sa isang sabsaban, at lumaki siyang mahirap at talaga namang hindi ganun kaaya-aya ang kanyang itsura. Kaya naman nung nagpakilala ang ating Panginoong Hesukristo sa mga Fariseo na siya ang Diyos, na siya ang anak ng Diyos, ay sobra nila siyang minaliit at inalipusta, na kung saan sila pa ang nagpapako sa ating Panginoong Hesukristo sa krus. Ngunit ating tutunghayan mga kaibigan ang isang pagkakamali ng mga Fariseo, na sobra nilang ikinagulat na totoo pala na si Hesukristo siya ang Mesiya, siya ang Diyos. Atin itong pag-usapan mga kaibigan. Kung ating babasahin mga kaibigan ang Mateo 27 verses 27 to 54, dinala ng mga sundalo si Jesus sa loob ng palasyo ng gobernador, at nagtipon ang buong batalyon ng mga sundalo sa paligid niya. Hinubaran nila siya at sinuotan ng pulang kapa. Gumawa sila ng koronang tinik at ipinutong sa kanya, at ipinahawak ang tungkod sa kanyang kanang kamay bilang setro niya. Lumuhod sila sa harap niya at pakutsang sinabi, "Mabuhay ang mga hari ng mga Hudyo." Dinuraan nila si Jesus at kinuha ang tungkod sa kanyang kamay at paulit-ulit nilang inihampas sa kanyang ulo. Matapos nilang kutsain si Jesus, hinubad nila sa kanya ang kapa at isinuot muli sa kanya ang damit niya. Pagkatapos, dinala nila siya sa labas ng lungsod upang ipako sa krus. Nang nasa labas na sila ng lungsod, nakita nila ang isang lalaking taga-Cyrene na ang pangalan ay Simon. Sa pilitan nilang ipinapasan sa kanya ang krus ni Jesus. Pagdating nila sa lugar na tinatawag na Golgota, na ang ibig sabihin ay lugar ng bungo, pinainom nila si Jesus ng alak na hinaluan ng apdo. Pero nang matikman ito ni Jesus ay hindi niya ininom. Ipinako nila si Jesus sa krus at pinaghati-hatian nila ang kanyang mga damit sa pamagitan ng palabunutan. Pagkatapos, naupo sila at binantayan si Jesus. Naglagay sila ng karatula sa ulunan ni Jesus, at ganito ang nakasulat na paratang laban sa kanya, "Ito si Jesus, ang hari ng mga Hudyo." May dalawa ring tulisan na ipinako sa krus kasabay ni Jesus, isa sa kanan at isa sa kaliwa. Ininsulto si Jesus ng mga taong napapadaan doon. Napapailing sila at sinasabi, "Hindi ba't sinasabi mong gigibahin mo ang templo at muli mong itatayo sa loob ng 3 araw? Bakit hindi mo iligtas ang iyong sarili? Kung ikaw nga ang anak ng Diyos, bumaba ka sa krus." Ganoon din ang pangungutya ng mga namamahalang pari, ng mga tagapagturo ng kautusan at ng mga pinuno ng mga Hudyo. Sinabi nila, iniligtas niya ang iba, pero hindi niya mailigtas ang kanyang sarili. Hindi ba't siya ang hari ng Israel? Kung bababa siya sa krus, maniniwala na kami sa kanya. Nagtitiwala siya sa Diyos at sinasabi niyang siya ang anak ng Diyos. Ngayon, tingnan natin kung talagang iniligtas siya ng Diyos. Maging ang mga tulisang ipinakong kasama niya ay nang insulto rin sa kanya. Nang mag-alas 12 na ng tanghali, dumilim ang buong lupain sa loob ng 3 oras. Nang mag-alas 3 na ng hapon, sumigaw si Jesus ng malakas, "Eloi, Eloi, lema sabachthani," nang ibig sabihin ay, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan?" Nang marinig iyon ng mga nakatayo roon, sinabi nila, tinatawag niya si Elias. Agad naman tumakbo ang isang tao at kumuha ng espongha at isinawsaw sa maasim na alak. Ikinabit niya ito sa dulo ng isang patpat at idinampi sa bibig ni Jesus upang sipsipin niya. Pero sinabi naman ng iba, "Hayaan mo siya. Tingnan natin kung darating nga si Elias para iligtas siya." Muling sumigaw ng malakas si Jesus at nalagutan ng hininga. Nang sandali rin iyon
Nahati mula sa itaas hanggang sa ibaba ang kurtina sa loob ng templo. Lumindol sa buong lupain at nagkabitak-bitak ang mga bato. Nabuksan ang mga libingan at maraming banal ang muling nabuhay. Lumabas sila ng libingan at nang muling mabuhay si Jesus, pumunta sila sa Jerusalem at marami ang nakakita sa kanila. Ang kapitan at ang kanyang mga sundalo na nagbabantay kay Jesus ay nasindak ng mayinig ang lupa at nang makita ang pangyayari, sinabi nila, totoo ngang siya ang anak ng Diyos. Oo mga kaibigan, kung ating makikita, labis nilang inalipusta, labis nilang pinahirapan ang ating Panginoong Hesukristo na hindi sila naniwala na siya ang anak ng Diyos, na siya ang ating Panginoong Hesus, at pinagmasdan siya ng napakarami, kabilang narito ang mga Fariseo na talaga namang number 1 na kumokontra sa ating Panginoong Hesus. Ngunit kalaunan mga kaibigan, sa paglindol pagkatapos na malagutan ng hininga ang ating Panginoong Diyos at lumiwanag ang mukha ng ating Panginoong Diyos, kasabay na rin ng matinding pagyanig sa lugar na kung saan ipinako ang ating Panginoong Hesukristo, ay sobrang namangha ang mga tao. Sobra silang natakot dahil sa pangyayaring ito. Maging ang mga Fariseo ay hindi nila alam kung ano ang kanilang gagawin sa pangyayaring ito. At talaga namang walang duda na naniwala sila na ang ating Panginoong Hesukristo, siya ang anak ng Diyos, siya ang ating Panginoong Diyos. Mga kaibigan, sa pagkakataong ito, nais ng ating Panginoon na malaman mo at maunawaan mo na siya ang ating tagapagligtas, na siya lamang ang tanging daan upang sa ganun ay magkaroon tayo ng lubos-lubos na kagalakan. Nais ng ating Panginoon na lumapit tayo sa Kanya sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Maniwala tayo na siya ang tanging daan upang sa ganun ay makabalik tayo ng mga makasalanan sa presensya ng ating Panginoong Diyos, dahil inagaw ni Satanas ang oportunidad na paglapit natin sa ating Panginoong Diyos. Ngunit dahil sa ating Panginoong Hesukristo, ang mga makasalanang tao ay pwede nang lumapit sa ating Panginoong Diyos sa pamamagitan ng pagtitiwala at paglapit sa ating Panginoong Hesukristo. Mga Gawate verse 19 to 21. Kaya nga, magsisi kayo at magbalik loob sa Diyos upang patawarin ang inyong mga kasalanan, at nang sa gayon ay sumapit ang panahon ng pagpapanibagong lakas mula sa Panginoon. Susuguin niya si Jesus, ang Kristong hinirang mula pa noong una para sa inyo. Siya'y dapat munang manatili sa langit hanggang sa dumating ang pagbabago ng lahat ng bagay ayon sa ipinahayag ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang mga banal na propeta mula pa noong una. Oo mga kaibigan, sinugo ng ating Panginoong Diyos ang ating Panginoong Hesukristo dahil sa kanyang lubos na pagmamahal sa iyo at sa akin. Ang tanong ay, tumutugon ka ba kaibigan sa paanyayang ito? Hinihintay ka ng ating Panginoong Hesukristo.